So, sobrang desperado na po ngayon yung mga kalaban ni BBM. At ngayon nga po mga sangkay, delikado ang sitwasyon ng mga lumabas ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marine dahil nagkakabistuhan na yung mga totoong identity nila. So, kagaya po nung testimonya ni Gutesa at ni Zaldico, mga sangkay, pinagdudugtong nila eh. Lumalabas na po ngayon yung katotohanan kung sino itong mga Marine or mga dati pong miyembro ng mga sundalo, mga sangkay na nagpakilala na sila daw po ay naghatid ng sandamakmak na kaperahan papunta sa bahay ni PBBM at Romualdez. Ngayon mga sangkay, ito may pasabog na matindi. Yayariin sila ngayon ni Lacson. Hahanapin yung mga tunay na identity ng mga to. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Tingnan po ninyo itong video. Makikita nyo po sa video na ito na mismo sila, itong lawyer, at maging itong mga taong ito, mga sangkay na nagpakilalang Marine, ay wala po talagang alam o hindi po gaanong memorize yung script na ginawa nila. Alam nyo kapag totoo yan, hindi kailangan ng script eh. Mayroong affidavit na sinumpa ang salaysay. Pero, ang matindi doon mga sangkay, kapag tinanong mo yan, dire-diretso yan. Kita nyo, mga sangkay, tingnan po ninyo. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment? Ayan na. Ni VP Sara, in Ayan na. particular. Mukhang hindi na paghandaan yung yung tanong. Naka-detalye po dito sa affidavit. ang sagot po niya dito, nakadetalye po dito sa affidavit. Nakadetalye. Hindi na po niya madiretso ng sagot. Bakit? Dahil nga po, tanim lamang po itong ginagawa nila. Hindi po talaga makatotohanan mga sangkay. So, nabibisto sila. Para sa mga pumirma. Sa, Sa townhouse, units 8 and 9. Polo Club. Manila Polo Club. Kita niyo mga sangkay? Kung paano po siya sumagot? Nag-iisip pa siya eh. Teka lang, baka mali yung masabi ko eh. Mayari ako dito. Units 8 and 9. ilang maleta po yung dinala dito? Ayan na. Ilang maleta. Nag-isip. Parang. Nagbalik-balikan yung tatlong banks na unang nag-deliver. Ulit. Alam nyo guys, kapag ano to, iniharap sa Senate hearing, let's say, magkaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol dito sa flood control, alam mo, dali po silang mabibisto. Mabubuking po sila kaagad. Kasi kapag ka natanong sila ng natanong nila Lacson, mabibisto ang kanilang agenda dito. So, ayan mga sangkay, yung isa sa mga video, nakalat na kalat ngayon mga sangkay. Ngayon, ito. Sabi po ni Ramon Tulfo, ang press conference kahapon sa Club Filipino kung saan ilang mga dating Marines kuno ay nagsabi na mali-maleta ang tinanggap na pera ni BBM kay dating Congressman Zaldico ay konektado sa destabilisasyon moves. So, ayan mga sangkay. Konektado sa destabilization moves. So, may binabalak na naman po sila ngayon na pabagsakin si PBBM. Alam niyo, hindi po sila napapagod, no? Ako yung napapagod sa kanila. Sa totoo lang, mga sangkay. Hindi po sila napapagod na taon-taon na lang gusto nilang destabilize yung ating pamahalaan.
Anak ng toko ah. Ito ay ayon sa aking Tweety Bird. Ang plano ay kumbinsihin ang military na pabagsakin ang kanilang commander-in-chief dahil sa malawakang korupsyon. So, booking sila dito. Booking ang mga loko. Yan pala yung plano. Kasi since wala na yung impeachment, palpak. Lahat ng ginawa nila, si BBM Bangag, palpak. Lahat ng mga propaganda, palpak. So ngayon, tatry ulit nilang kumbinsin yung militar na sumapi sa kanila. Para magkagulo ang Pilipinas. Siyempre, kapag kaganyan, malaking gulo yan sa ating bansa. Itinaon pa na 40th anniversary ng commemoration ng EDSA 1 sa pagbagsak ni President Marcos Sr. noong 1986. Pero ang bad news, hindi kumagat ang military, sabi ng Tweety Bird. So, hindi po sumakay ang militar. Sabi nga nang nag-comment dito, paano? Parang ang bobobo ng Marines na 18. Yung isa hindi nakasagot at simpleng tanong kailangan pa ipasa sa kasama yung mic, halatadong scripted. Sakto. 'Di ba? Saludo ako sa mga military officer. I know malaki offer sa kanila, pero di nila dudungisan ang kanilang uniform para lang sa pera. O ngayon, mga sangkay, eto. Si Lacson. Yayariin sila ni Lacson eh. Pero basahin po muna natin to. Mula po sa 37 Commandant. Kulang na lang isuka yung mga nasabing mga Marines sa kanilang hanay. No? Sabi po dito sa dulo, mga sangkay, they are unworthy of our respect. Ang tindi niyan, mga sangkay. Basahin po natin. Sabi dito, we should always look with disdain against opportunistic groups or individuals trying to link their action as being true Marine. They are unworthy of our respect. Tinigasan natin para talagang diinan. No, ito po yung tinatayuan ngayon ng Marine, no? Na ito mga taong ito, sabi dito, that individuals discharged without honor cannot invoke the saying, once a Marine, always a Marine. Yari sila dito. Ngayon, mga sangga, ito may gagawing aksyon. Itong si Lacson, pakinggan po natin. Hahagilapin na sila eh. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? Ayan na. And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Correct. Saan napunta kay Alcantara? Oo nga. Doon pa lang, sablay na sila mga sangkay. Kasi halos 70% daw po na pera na mula po doon sa gobyerno natin, mga sangkay, nilagay sa maleta at pinaghahatid kay PBBM at kay Romualdez, which is hindi po totoo. Kasi sabi ni, teka lang, ibig sabihin, magkano na lang yung matitira nun? Nasa 70% ng pera daw, dinala kay PBBM at kay Romualdez. So kung totoo yun, saan kumuha ng pera sila Bernardo at yung iba pang mga district engineers?
Ano yun? May mga project pa naman na naipatayo. Nakakaunti nga lang, hindi ganun kadami. So, saan kumuha ng pera nun? So, doon pa lang mga sangkay, medyo kailangan mo nang tansyahin. Teka lang, totoo ba to? Parang sobra computation. That's my first observation. Yan. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Ayan na. Philippine Army, Yan na. to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, simulat ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So, may mga iba daw, mga sangkay na hindi miyembro talaga ng Marine. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. After all the verification, evaluation, then probably, yes. Okay, so ayan na mga sangkay, hahanapin na po ni Senator Lacson ito, mga nagpakilala na mga Marine daw po sila. So magkakaalaman na, abangan po natin yan mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.